kababayan. Komentaryon lang po natin itong balita tungkol doon sa ni Matibag. Kasi nga po, para maintindihan po ng mga ordinaryong tao, mga kababayan. Kasi may paliwanag po ang isang abogado rito. Kasi pinipilit po talaga ng Matibag na straight daw ito, mga kababayan. Pero walang kasing kumplenan. Ang pinapalabas nila dito, ano daw sinasabi nila, para kuha daw silang nag-imbestiga, which is mahirap pong maniwala na kusa sila nag-imbestiga. Kasi alam naman po ng lahat na ang DOJ under ang NBI. Ang DOJ under ng palasyo, mga kababayan. Ano kaya nila kusa mag-imbestiga? Ba't hindi nila kusang imbestigahan ang flood control? Lahat ng binanggit ni BP Sara doon sa kanyang video, ba't hindi nila inimbestigahan? Bakit? Ang inimbestigahan lang talaga nila, yung particular lang na sinasabi BP Sara na pag pinatay ako, patayin mo sila. Ito, yung tatlong nabanggit, mga kababayan. So, pakinggan lang po natin itong report na ito ng isang TV station ng SMNI para lang po maliwanag. Kasi maganda po ang sinabi ng isang abogado rito. Pakinggan po natin siya. Unang bahagi po ng impeachment trial ngayong araw si Attorney Mark Tolentino. Attorney, magandang hapon. Magandang hapon, Admar, at sa lahat po ng mga followers dito sa SMNI. Opo, ano po ang inyong masasabi sa unang bahagi po ng trial ngayon pong hapon ito? Yung trial kanina is only direct examination. So, ang testimony ni Director Matibag is based lang sa investigation ng NBI. So, hindi natin masasabi kung may personal knowledge ba siya or wala. Kasi ang sinasabi lang niya, based lang sa testimony ng NBI, kung may banta ba, seryoso ba yung banta, sino ba yung mga involved sa banta na yan. So hanggang doon lang. So tingnan natin sa cross-examination para madiin ang mga testimony ni Director Matibag. Attorney, kanina, nonekta, no? Merong sinabi si Attorney Matibag, si Director Matibag na open source sa kanilang mga pag-iimbestiga at kinonekta yung naging pahayag ni Mayor Baste sa naging mga pahayag pa ni Vice President Sara Duterte. Sa tingin mo, may bigat ito at makaka-conclude ka agad kung pagbabatayan lang yung sarili mong persepsyon sa pag-assess dito po sa kanilang narinig, or tama ba yung konteksto? Paano malaman kung tama yung konteksto na bakit nabanggit yon ng Mayor Baste Duterte at bakit nabanggit ni Vice President Sara Duterte yung mga kanina ay presenta? Si Director Matibag, hindi naman siya expert witness. So wala siyang capacity or hindi siya competent to make any opinions. Kung haka-haka lang niya, sa observation lang niya, hindi pwede yan. Kasi hindi naman siya expert witness. Nag-testify siya doon bilang director ng NBI based sa mga investigation. And palawa, yung may bigat ba yung mga sinasabi niya. So tingnan po natin ang saligang batas. Ang saligang batas nakalagay ba doon ang alleged grave threat as one of an impeachable offense? Hindi. Ang grave threat, is it considered a high crime? Hindi. Is grave threat a non-bailable offense or a serious offense? Hindi. Nakalagay ba doon na treason ba yan? Culpable violation of the Constitution ba yan? Bribery ba yan? Hindi. So, I don't know bakit sineseryoso nila itong kaso na alleged grave threat. Kasi ang grave threat, kung tingnan nyo po, kailangan may direct threat sa isang tao. In this case, sino ba ang allegedly, kung may threat man si Vice President, sino ba ang tinatakot niya? So, granting na may tinatakot niya, sino ba ang tinatakot? Nagreklamo ba o hindi? Wala, may affidavit ba or affidavit complaint ba ang nagreklamo? Wala. So, I think mas maganda mag-move on na sila sa second article kasi yung Article 4 yan, Admar, I think that's weakest sa lahat po ng mga ebidensya. Yan, mga kababayan. Kasi nga po, alam naman po natin na parang tay-tay lang po ito ng NBI agent, mga kababayan.
Sa akin lang pong palagay ito, mga kabayan. Kasi nga po, bakit ko po nasabi? Kasi ayon mismo sa dalawang NBI agent na ituturo nila si Matibag. At bago itong naganap na hearing na ito, nagkita si Luistro at si Matibag. Siyempre, iisipin po ng depensa na nagkaroon ito ng parang briefing si Matibag at yung lead prosecutor na si Luistro, mga kababayan. Bakit? Hindi natin malaman kung baka ibinigay ni Luistro, ito di umano lang ito. Sa isip ko lang, opinion ko lang po ito. Yung affidavit ni Las Cañas. Na alam naman po natin, walang notaryo, walang pirma, at hindi nila alam kung kaharap ba si Matibag nung sinalaysay ni Las Cañas yun, mga kababayan. Kaya nga po, sa isip ko at sa abot ng aking pangunawa, ay ito'y tahi-tahi lamang. Kasi wala naman pong complainant. Motopropyo lang ang sinasabi nila. Pero ang tinutukan lang nila rito, yung sinasabi lang ni BP Sara na pagbabanta di umano doon sa tatlong nabanggit. Pero lahat ng sinabi ni BP Sara doon na korupsyon, hindi nila inimbestigahan, mga kababayan. Bakit? Kasi ang tinuturo ni BP Sara, ang Kongreso at ang Palasyo at si Martin Romualdez. Diba po? At si Lisa Marcos na may binigay sa kanyang sobre na maraming pera ang laman. At ang instruction di umano ay pamimigay sa DepEd, mga kababayan. Diba po? Malinaw na malinaw po ito na itong kwento na ito na tinututukan nila is ito ng investigasyon ng NBI agent. At ang sinasabi ni Isidre na may pasabog daw si Matibag, wala namang sumabog doon. Puwit siguro ni Isidre sumabog dito, mga bayan. Wala naman eh. Saan ka baka yung sinasabi ni Congressman Isidre na ang pasabog ni Matibag, yung affidavit ni Las Cañas. Which is kaduda-duda pa dahil walang notaryo, walang perma nung nagsalaysay ng affidavit na yon. At yun na lalabas na hearsay, mga kababayan. Wala akong kwenta yun, mga kababayan. Yun po ang nakakalungkot na katotohanan dito. Para lang po tayong tinatrial po nila si BP Sara, trial by publicity para sirain sa publiko ang ating kagalang-galang na Vice Presidente. Mga kababayan. Yun po ang nakakalungkot na katotohanan. Diba po, mga kababayan? Hanggang dito na lang po muna ako, mga kababayan. Palambing po ng like, share, and subscribe. God save the Philippines.